Ang tanong, para saan ba ang monumentong ito? Ito ay dapat magpaalala ng kabayanihan ng ating mga ninuno upang ang mga aral ng nakaraan ay huwag nating makalimutan. Ang mga kadiliman ay huwag na muli nating masilayan sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa nakaraan. Pero ang nakakalungkot, baka kagaya ng mga monumento, nilalamon na rin ng usok at ingay ng langsangan, maging ang mga aral na pwede nating matutunan mula sa mga martir ng ating bayan na nagturo sa atin na magmahal sa bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali sa templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyong ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong kung tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Pat. Ang pagbati natin sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Nung bata po ako, ang favorite ko na nakikita ay yung signboard sa jeep na monumento. Kasi pag nakikita ko yung signboard na monumento sa jeep at pinara namin yon, ibig sabihin, kung di kami mamamasyal, mamimili kami. Shopping at saka gala. Kasi po nung araw, yung Grand Central, pagbaba mo ng jeep, yun na yun, sa may Caloocan. O kaya naman, sasakay ka ng bus mula doon sa monumento, papunta ng ibang mall sa Maynila tulad ng SM North at Mega Mall. Pero nung nagkakaedad ako, doon ko lang natuklasan na yung monumento pala ay tumutukoy doon sa nasa gitna ng kung saan nagtatagpo ang kalsada papuntang Valenzuela, Maynila at Quezon City. At nasa gitna ng kalsadang ito, yung isang napakatayog at magandang bantayog o monumento ni Andres Bonifacio. Kaya pala, ang nakalagay sa signboard ay monumento dahil nandun yung monumento na palatandaan ng kabayanihan ni Andres Bonifacio at ng mga Pilipinong katipunero.
Ang tanong, para saan ba ang monumentong ito? Ito ay dapat magpaalala ng kabayanihan ng ating mga ninuno upang ang mga aral ng nakaraan ay huwag nating makalimutan. Ang mga kadiliman ay huwag na muli nating masilayan sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa nakaraan. Pero ang nakakalungkot, baka kagaya ng mga monumento, nilalamon na rin ng usok at ingay ng langsangan, maging ang mga aral na pwede nating matutunan mula sa mga martir ng ating bayan na nagturo sa atin na magmahal sa bayan. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus, bata pa lang siya, kagaya ko, nakakakita na rin siya ng mga monumento. At dahil siya'y sinanay sa banal na kasulatan, alam niya ang malagim na nakaraan sa likod ng mga monumentong ito. Alam ninyo, kahit gaano kaganda yung mga monumento, lahat ng mga ipinagtatayo ng monumento, merong hindi magandang kwento. Dahil lahat sila biktima ng pang-aabuso, lahat sila'y biktima ng maling sistema na hindi maganda. Kagaya ng mga propeta na naging martir sa kamay ng mga Israelita. Binanggit niya, lahat ng propeta mula kay Abel hanggang kay Zacarias, pinagpapatay, sinaktan, minaltrato. Bakit? Sapagkat pinapahayag nila yung katotohanan at dahil hindi nila gusto yung pinapahayag, pinapatay nila yung nagpapahayag. Si Zacarias, nung sinabi niya na paparusahan ng Israel dahil sa hindi nila pagsisisi sa kasalanan, imbis na magsisi sa kasalanan at maniwala sa mensahe ng propeta, anong ginawa kay Zacarias? Pinatay. At yun yung ginagawang example ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo. Anong punto ni Jesus? Yung monumento, hindi yan pagbabayad puri. Yung monumento, hindi niyan mabubura yung maling ginawa nila noon. Hindi niyan mapagtatakpan yung kanilang pang-aabuso, yung kanilang katigasan ng ulo. Bagkus, ito yung magpapaalala na yung kanilang katigasan ng ulo noon, wag na nilang ulitin ngayon. Pero inuulit nga nila ang kasaysayan. Dahil nagpapahayag si Jesus, imbis na makinig sila, imbis na maniwala sila, ano nangyayari? Gusto nilang patayin. Kaya nila inilalagay sa pain, inilalagay nila sa patibong ang Panginoon. At yan ang pinagninilayan natin itong mga nakakaraang araw. Kaya, may monumento man, tila hindi naman sila natututo sa paalala ng mga monumento na ito. Minamahal ko mga kapatid, kayo, ang sakit itanong ng tanong na ito, kasi parang alam ko na yung sagot. Tayo bang mga Pilipino natututo sa kasaysayan? Nagkalat ang mga monumento sa EDSA, pero naalala ba natin kung ano yung nangyari sa EDSA? May monumento si Rizal sa bawat bayan at kuminsan sa bawat barangay. Pero naalala ba natin kung anong ipinaglaban ni Rizal? Ang mga martir sa tuwing nakapula, ang mga pari, nagdiriwang tayo sa kanilang alaala at inaalala natin yung kanilang kabayanihan at paninindigan sa pananampalataya. Ang tanong, natututo ba tayo sa kanilang paninindigan? Lalo na sa mga pagkakataong kailangan nating ipagtanggol ang pananampalataya, sinisiraan, minumura ng iba, tayo ba'y nagsasalita? Yun. Baka nananatili na lang monumento ang lahat ng ito, pero wala nang kahulugan sa atin. Ang nakalulungkot, imbis na ituro natin sa kabataan kung ano yung tama, kung ano yung totoo sa kasaysayan, kung minsan nire-revise pa natin, para kampihan, yung matagal na nating kinikilalang kontrabida, abang ngayon ay bida-bida na. Yung dating mang-aapi sa kwento, ngayon, bida na.
at mukhang sila na ang inapi. Paalala, ang mga monumento ay hindi magbubura, kundi lalong magpapaalala at magpapanatili sa mga aral ng kasaysayan. Kaya sana, wag nating baliwalain. Sana sa tuwing makakakita tayo ng mga monumento, ito'y magpaalala sa atin na hindi dapat maulit ang malagim na nakaraan. Dapat matuto tayo mula sa aral ng mga nakaraan. At dapat ituro natin sa kabataan kung ano yung totoo, kung ano yung dapat nilang matutunan na aral mula sa nakaraan. Kaya nga yung mga monumento na yan, hindi lang estatwa yan. Tinatambalan yan ng mga holidays. Para yung mga araw na yon, maalala natin yung kabayanihan, maalala natin yung kasaysayan. E paano kung yung mga pananda ng kasaysayan tulad ng monumento at tulad ng mga holidays, tatanggalin na para bang tinatanggal na rin sa ating alaala kung ano yung nangyari ng nakaraan na pwede nating matutunan. Wala akong binabanggit ha, example lang yan. Dahil baka natutulog tayo at baka before we know it, bago pa natin malaman, bago pa tayo magkamalay, iba na pala ang kwento ng ating nakaraan at nakalulungkot kasi nasayang ang mga dugo na dumanak, nasayang ang kabayanihan ng ating mga ninuno, nasayang ang magagandang aral ng nakaraan. Sana wag tayong matulad sa mga Pariseyo na pinag-a-adjust nila ang history sa kanilang mga sarili. Binabaliwala nila yung mga nangyari ng nakaraan para sila'y manatili sa katigasan ng kanilang ulo. Ang isang bayan na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay isinumpa na ulitin ang malagim na nakaraan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.